Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong sinabi ng inyong dating Pangulong Duterte tungkol sa muling pagtaas ng krimen, no? Sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi doon po sa Senate hearing, binanggit niya po yan. Nagbabalikan na daw ang mga droga, lalong tumataas ang rape, ang murder, no? Kaso po, binutata na po siya dyan. Nagsalita na po si Lucas Bersamin. Nagsalita na rin si DOJ Secretary Crispin Remulla. Kasi ang sinasabi pa ni Digong, yun daw pong nahuli na drug pusher doon sa Malacanang Complex. Parang nung panahon mo naman, wala ring nahuli dyan sa Malacanang Complex ng mga tulak at adik. Ikaw naman, no? O pag sinabi niyong Malacanang Complex, around Malacanang. Pero hindi sa loob ng Malacanang. Hindi sinabing sa compound o looban ng Malacanang. Pero yung mga DDC patuloy na sinasalsal, no, sa Malacanang, o di ba, di adik ang Pangulo, mga gago. Kala nila nung panahon ni Digong napakalinis. May mga ulat din na may mga nahuli dyan sa labas ng Malacanang. Marami rin dyan di ba? O anong sabi ni Bersamin? Nahuli. May isa pang tinutugis. O dyan sa San Miguel, Manila. O ang layo-layo naman sa Malacanang. Pero ang ulat, Malacanang. Hindi sabihin ng katotohanan tapos sasalsalin ng mga Duterte minions. Mga buboy ang mga no? Dito po, kinontra na naman siya. Iba ng mga mambabatas naman ito, no? Kasama ang kapulisan dito. Umalma na ang kapulisan kasi salpok sila dito, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Ganun na rin po, shout out sa ating OFWs, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng ating mga kaibigan na hindi bumibitaw at nananatiling may loyalty sa ating channel through thick and thin. Yan po kayo. No? Maraming salamat po sa inyo. May God bless us all. God bless the Philippines. Okay, eto po mga kababayan, unahin natin ito sa balita ng Abante TNT. No? Si Chis Escudero nagsalita po sa sinabi ni Digong na mataas daw ang krimen sa panahon ng Marcos admin. Nagbalikan na daw halos. No? Pati ang mga droga. Remember, may binigay na datos ang DOJ, di ba? Nag-chime in ngayon si Escudero. Anong sabi niya? Chis, mas mataas krimen sa panahon ni Duterte kaysa sa Marcos admin. Yun, kabug. Nako, maraming magagalit kay Chis Escudero dito. Lalo na yung mga vloggers, influencer ni Digong. Nako, kung ano-ano na namang mga ad hominem ang ilalabas nila dyan. Baka hindi lang si Chis, baka pati si Madam Hart. Nako, bababuyin na nila. Alam nyo naman yung mga Duterte minions na yan. Mga demonyo din yan. Siyempre, demonyo ang idol. Di demonyo din sila, di ba? Ito po. Mas mataas ang crime index noong panahon ni dating Pangulong Duterte kumpara sa kasalukuyang administrasyon ni Presidente Marcos Jr., sabi ni Chis Escudero. Sa datos ng Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Senado mula July 1, 2016 hanggang April 21, 2018 ay nasa 196,508 ang crime index habang sa parehong period o mula July 1, 2022 hanggang April 21, 2024 ay aabot sa 71,544 ang crime index sa bansa. Di ba? Almost kalahati. More than kalahati, 60%. Di ba? Mas mataas ang krimen nung panahon yung 16 to 18 ng 60%. Di ba? Tama ako. Halos triple. Kaya nga hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun Extra EJ case nga it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yung sa crime index. Correct. Ginawa ni Escudero ang pagsasaliksik kasunod ng pahayag ng ilang testigo sa pagdinig ng Senado sa Blue Ribbon Committee noong Lunes na bumaba ang kriminalidad sa panahon na may war on drugs.
Nasa liksik pala kayo eh. O bakit hindi yan sinabi nila Pimentel, hindi sinabi ni Bato, sila ang nag-i-interpolate. Di ba? So ibig sabihin hindi pala kayo gumawa ng research ninyo. Kakahiya naman. O ba't hindi ka naman umattend doon, Escudero, para naidepensa mo naman ang administrasyong ito? They are claiming mas safe na nakakapaglakad daw kahit anumang oras. Mas mataas crime pang Duterte. Yun ang sinabi sa amin, pinacheck ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. O di ba? O na-curious siya. So therefore, sinungaling yung mga nagsabing mas safe nung panahon ng may war on drugs. Hindi pala. 16, 17, 18. Biruin nyo, 60% ang binaba. Di ba? 22, 23, 24 for these 3 years. Bumaba pa yung crime index rate ng 60%. O anong mas maganda? Mas maganda ang war on drugs na ipinapatupad ng Pangulo. Paano? Holistic. Hulihin ninyo, kasuhan ninyo, dalhin sa korte. Pag guilty, pasok sa kulungan, i-rehabilitate. Kung hindi guilty at sabog-sabog sa droga, i-rehabilitate. Ibalik sa society. O di hindi napatay, hindi na EJK, naprotektahan pa ang CHR, naprotektahan pa ang mga nasa administrasyon. O di ba? Tama, mali. Yako. O eto pa, yung mga iba pang mambabatas, anong sabi? Manila Bulletin. Budol again, oo. Solons debunk Duterte's claim that there's more crime under Marcos. Ayan, ito po, sino po ang mga nagsalita dito, ah? O, tingnan ninyo. O, co-chairman of the House Quadcom have come out to debunk former President Rodrigo Duterte's claim that criminality worsened during the current Marcos administration compared to his. Presenting figures to the contrary were Quadcom overall chairman si Ace Barbers and co-chairman si Dam Fernandez. Noting that official PMP data does not support Duterte's claim, Fernandez said, nagbudol na naman tayo. Malinaw na mas mababa ang krimen ngayon kumpara noong panahon ng dating administrasyon. Yung numerong pinakita binasa ni Escudero, 60% ang ibinaba. Ha? Citing a PMP report, Fernandez said index crime from July 1 to July 28, 2024, mula 2022 to 2024 nung panahon ng Pangulo, dropped to 83,059 from 217,830. Ito rin yung binabasa ni Escudero eh. During the same period in the first 2 years of Duterte's term from 2016 to 2018, or a decrease of 61.87%. O di ba parehong-pareho lang? Saan yung kay Digong, nasaan yung data niya? Wala. Bunganga lang. Parang si Pusit. Bunganga lang. Ngayon, ang totoong problema ng ating bansa ay kahirapan at kagutuman. O di ba nabigkas din yan sa maisog rally nila, Suraida? O, nasaan ang datos? Wala. Bunganga lang. Gusto nila, paniwalaan natin yung sinasabi nila. Nek-nek ninyo. O, cases of murder, homicide, physical injuries, and rape decreased by 55.69%, while the number of cases of robbery, theft, car theft, and other crimes against property fell by 68.81% to 41,420 from 120. Ang laki. 124,799 dati. Ngayon, naging 41,000 lang in the span of how many? From July 1, 2002 o 22 to July 28, 2024. Oh, so anong nyo? Anong ganap ninyo? Anong datos ninyo? Wala kayong may pakita kasi alam nyo kung nanghingi kayo sa pulis, alam nyo sinungaling si Duterte. Naratiba niya lang. Gusto niya yung laway niya. Ha? At yung dila niyang paniwalaan namin, kasinungalingan eh. Nasaan ang datos? Ang naniniwala lang yung mga kapartido niyang mga ungas. Oh, the Laguna Solon also said crime clearance efficiency increased by 27.13%. While the crime solution efficiency rose by 10.20%. Oh, nagtaasan lahat oh. Yung clearance at yung efficiency rate. Oh, so paano nasabi? Anong pinanggagalingan ni Digong? Wala. Bunganga lang. Naratiba nga eh. Sabi ko sa inyo eh. Pag walang maipakitang datos o data, huwag niyong paniwalaan. Pero pag may nakita naman kayong mga numero, dapat busisiin muna kung totoo o hindi. Mamaya gawang rekto lang yan eh. Oh. For his part, Barber said the PNP also reported drug seizures worth
35.6 billion pesos and the arrest of 122,309 drug suspect. O pag kay Digong, baka 99% diyan bulagtayan. Oo. Ganun yan eh. Kasi sabi niya, criminal kayo. O, wala na. Patayin na ninyo. Oo. O, comparatively bloodless. O. Sabi ni Barbers at Fernandez that the Marcos administration campaigns against illegal drugs, unlike Duterte's anti-drug war, is comparatively bloodless. Walang dugo. Walang dumadanak ng dugo itong war on drug ng Pangulong Marcos, hindi tulad kay Digong. The present national leadership values and respects the sanctity of life. Correct. Fernandez said the Marcos administration anti-drug drive is not likely to elicit anger, resented, and a desire for revenge on the part of our people. It focuses on apprehending suspects and rehabilitating them instead of neutralizing them. O alam niyo yung neutralizing? Itumba. Di ba? Retired senior police officers have testified before the Qualcomm that they understood the term neutralize and negate to mean, at least in part, the killing of suspects. Correct. Si Bato pa lang naglagay nun eh. O, ng kanyang circular order. Tapos nung batikos na siya, nilagay niya, dinagdag niya lang sa PMP handbook nung 2021. Sinulat niya yung circular number niya ng 2016. O, di ba? Hindi niya alam yung Kaya nga si Bato eh. Bubo talaga eh. Hay, nako. 'Di ba? Oh, ano pa, mga kababayan? Sino pa? Oh, yung PMP. Pumalag din. PMP refute Duterte's claim on increasing crime rate. Oh, ganun din po yung sinabi nila, yung datos na sinabi natin na binanggit nila Barbers, ni Escudero at ni Dan Fernandez. Oh. Ha? Ito po ang sabi ni spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. With due respect to our former president, hindi natin alam kung ano yung source ng kanyang data kung bakit sinabi niya na tumataas ang insidente. O, tama tayo. Wala siyang basihan. Ano yung source niya? Mismong ito galing ng PNP. O, sinungaling si Digong. O, kung sino man nagpipid sa kanya ng data, baka gawa-gawa lang galing rekto. O, di po ba? O, eto na, mga kababayan. Pagdating po sa ICC, ito marami na tayong naririnig tulad kay Trillanes, kay Carpio, kay Attorney Conti ng ICC, hindi po nagkatotoo. Ito na naman sila. Ha? Ito lang kasi may binigay ng statement si Duterte. Yung transcript nun at yung iba sa Quadcom, ipinasa na ni Trillanes sa ICC. Ngayon, nagsasalita na naman sila. After Senate hearing, ICC may, the word may, baka, mag-issue ng warrant of arrest against Duterte before end of 2024. Ito na naman tayo, paaasahin na naman tayo hanggang December daw. Ha? Ayan, sabi ni Nery Colmenares, bayan muna Attorney Nery Colmenares said he would not be surprised if the ICC issues a warrant of arrest against Duterte before the year ends, which will signal the beginning of the trial. The ICC is investigating Duterte's war on drugs for alleged crimes against humanity. Duterte told the Senate, blah, blah, blah. Ayan. O, duktong pani, Colmenares. Pagkasabi niyang udyukan mo para kunwari ng laban, libo-libo ang namatay. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng kaso against Duterte sa ICC. And I will not be surprised if the ICC will terminate investigation soon and issue a warrant of arrest against Duterte at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Oh, nananawagan kami sa ICC, i-issue nyo na ang warrant. The minute that former President Duterte said under oath that he gave the orders to kill dahil nanlaban, issue the order to arrest Duterte and his cohorts. O ayan, sabi ni Karapatan, Tinay Palabay. Itong yung Tinay Palabay na ito yung basto sa Pangulo. No? Kasi nananawagan din sila mga kababayan na sana papasukin na ang ICC ni Pangulong Marcos. Pero ang sabi na, ayan no, sabi niya dito, papasukin ang ICC at isuko na itong si Duterte. She urged the Marcos Jr. administration. Wala man lang sabing Presidente Marcos. Kung ako, asarin ko muna tong mga to. Bahala ka magsisigaw dyan. Diba? So yan po, no? Sinasabi nila. No, hindi na natin babasahin lahat ito kasi napakahaba, mga kababayan. No?
yung mga sinasabi pa ng mga kasamahan nila kasi ano po ito nag-press con sila no? They are urging the ICC to issue the warrant and urging our president to cooperate and go back to ICC. O bahala kayo. Nasa Pangulong Bongbong Marcos yan. Pero kung magbibigay po ng warrant of arrest na ang ICC, it's a welcome. No? Ang tanong diyan, paano po yan ititreat? Paano i-handle ng ating Marcos administration? Will they cooperate to serve that warrant or not? Or they will let the Interpol to come in and get Duterte? Depende po yan, no? How you will protect your citizen. Kasi citizen pa rin ng bansa si Duterte. Pailan nyo na lang ng tanggalan nyo na lang ng citizenship yung hayop na yan. Di po ba? O, eto pa, yung last natin, mga kababayan. O, itong sabi dito, file case versus Duterte. Don't pass burden to EJK victim skin. Government or... Correct. Kasi ang sabi po ni SP Escudero, ang makakapag-file lang daw ng kaso labang kay Duterte ay yung mga pamilya ng biktima. E paano kung ang mga pamilya ng biktima ay ayaw dahil natatakot kay Duterte at sa mga minions nito? O sino na ang magtatanggol doon? Sino ang pwedeng humabol kay Duterte? 'Di ba? Dapat ang gobyerno na kasi incriminating na nung sinabi niya. Remember, he's under oath. Pero sinasabi ni Roque, mahihirapan daw, malulusutan niya ni Duterte kasi wala daw direct order. Tanga. Hindi direct order sa pulis. Kasi ang sinasabi ni Roque, direct order daw galing kay Duterte sa mga pulis. Ang direct order ni Duterte sa mga gangster At inamin niyang meron siyang death squad. Kaya malabo yan, Roque. No? Alabanin mo muna dito si Colmenares, mag-away kayo. Oo. 'Di ba? O dapat, sabi niya, sabi ni Colmenares, wag naman sana natin ilagay sa balikat ng mga kaanak ng biktima ang burden na mag-file ng kaso. Matagal na nilang gusto yan. Hindi talaga sila binigyan ng pagkakataon. O, tama. Ang gobyerno dapat mag-isip niyan at sinisisi namin ang gobyerno bakit humantong sa ganito. Dahil ang gobyerno ang nag-deprive sa mga nanay at sa mga kaanak ng mga ebidensya. O yan, sinisisi nilang gobyernong Marcos pero nasa desisyon po yan. Pero dapat ang DOJ, please, please, study the case carefully and hastily. Habang pinag-aaralan nyo ng mabusisi, dapat bilis-bilisan nyo rin. Okay? So ako, payag po akong dito ang ICC, mag-serve na ng warrant kasi it's tulong. Saka tinutuya ng Duterte ang Marcos administration. Kayo na nga ang tinutulungan, kayo pa ang nambababoy sa tumutulong sa inyo. Nakakasawa po kayo. No? Wala na kayong dapat karapatang ipagtanggol pa. Mga hinayupak kayo. Sumosobra po kayo. Gusto nyo kayong bumalik sa power? No way. Gawin nyo na ang drastic nyong gawin pero hindi kayo magwawagi, mga kababayan. No? Yan lang po. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.